Isang maaraw na hapon sa Roma, si Papa John Ika-12 na mas interesado sa pangangaso at pagdiriwang kaysa sa mga espiritual na bagay, ay nagpasya na magdaos ng isang engrandeng pista sa palasyo ng Lateran. Ang piging ay marangya, puno ang mga mesa ng inihaw na karne, mga kakaibang prutas, at ang pinakamainam na alak mula sa mga bodega ng Vatican. Si John noong kanyang kabataan, ay kilala sa kanyang pagmamahal sa labis na kasiyahan. Inimbitahan niya hindi lamang ang mga mataas na ranggong klero, kundi pati na rin ang iba't ibang mga kaibigan, at kasama na kilala sa kanilang hindi makasimbahang pag-ugali. Ang piging ay mabilis na nauwi sa isang ligaw na salo-salo, na may musika, sayawan, at labis na kasiyahan ang naging pangunahing tagpo. Sa gitna ng kasayahan, napansin ni John Ika-12 ang isang maganda at maalindog na babae na nagngangalang Marozia. Walang pakundangan sa kanyang posisyon bilang pinuno ng simbahang Katoliko, hayagan siyang nakipaglandian sa kanya. Di nagtagal, iminungkahi niya na sila ay magtungo sa isang mas pribadong lugar. Habang sila'y palihim na umaalis sa pangunahing bulwagan, ang mga naiwan ay nagpatuloy sa kanilang kasiyahan, walang kamalay-malay sa naganap na iskandalo. Ang ganitong asal ay pangkaraniwan na kay John. Madalas niyang ituring ang palasyo ng Papa na parang isang maharlikang hukuman na puno ng intriga at kahalayan kaysa isang sentro ng Kristiyanong kabanalan. Ang kanyang mga kilos ay ikinagulat ng marami at nagdulot ng mga bulong at kwento tungkol sa kanyang moral na katiwalian na kumalat sa buong Roma at higit pa. Isang araw, sa gitna ng isang katulad na bugso ng kawalang ingat, sinasabing naglaro si John ng dice at tumawag sa mga Diyos ng paganismo para sa swerte, na lalo pang nagpasindak sa mga may paggalang pa sa mga tradisyon ng simbahan. Kilala siyang gumagamit ng mga sagradong kayamanan ng simbahan upang pundohan ang kanyang marangyang pamumuhay at ang kanyang lantad na pagwawalang bahala sa mga tuntuning pang-eklesyastikal ay naging usap-usapan ng lungsod. Sa kabila ng kanyang titulo bilang Papa, ang mga kilos ni John Ika-12 ay mas angkop sa isang maruming maharlika kaysa sa isang pinuno ng Kristiyanong mundo. Ang kanyang maikling pamamahala ay nag-iwan ng isang pamana ng iskandalo at kaguluhan na nag-ambag sa madilim na kabanata ng kasaysayan ng simbahan. Bagaman ang kwentong ito ay sumasalamin sa diwa ng mga salaysay tungkol kay John Ika-12, mahalagang tandaan na ang mga salaysay mula sa panahong iyon ay maaaring pinalaki o naapektuhan ng mga motibong politikal. Gayunpaman, ang mga kwentong tulad nito ay nakakatulong upang ipaliwanag kung bakit si John Ika-12 ay madalas na naaalala bilang isa sa mga notorious at masama na mga papa sa kasaysayan. Salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan mo ang aming kwento, maaari bang mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Mag-comment kayo na rin kung anong kwento ang nais mong i-feature namin sa susunod. Maraming salamat po.